Okay po. Yung energy consumption, kasi nga po, ang appliance, ang ating device, ang trabaho niya lang, i-filter lang yung reactive power. Okay? Pagandahin ang daloy ng kuryente, okay, establish yung ating kuryente. Pero yung actual po nating pagkonsumo, okay, kung magdagdag tayo ng mga appliances, sagad natin ang paggamit sa mga appliances, nasa tao na po yan. Okay? Hindi na po kayang kontrolin ng device yung mga actual nating pagkonsumo. Okay? Sunod po, electrical company rates. Sabi nga po, kagaya ko yung pinost ko kanina, pinakita ko sa inyo ng unang slides. Okay? Pataas na pataas po ang singil ng Meralco and Dambati Lake. So pagtaas po ng singil nila, siyempre tataas din po ang ating bill ng kuryente. Okay? Appliance efficiency, usage pattern, kung paano natin ginagamit yung mga appliances. So usage pattern po, let's say nung wala ka pong device, 3 to 5 hours lang ay yung electric fan and aircon, eh dahil nga may side effect po yung ating produkto na pwede kang makales ng electricity bill, ginawa mo namang 5 to 10 hours. So, kung kukumpitin natin, eh talagang lalaki po ang bill ninyo sa kuryente. But then again, kung wala pong device, mas malaki po ang babayaran nyo. Kasi yung 5 to 10 hours nyo na paggamit na yon, na gumagamit ng mga reactive power na yun, nagkukonsumo ng reactive power na yon, ay mababayaran nyo pa rin. Unlike kung mayroon kayong device, malelesin na po yun. Okay? Ano po bang gusto natin? Bayaran natin yung basura na yun na hindi naman natin kailangan o mabawasan? Siyempre mabawasan. Tama? Okay, seasonal demand, tag-init po ngayon. Normal po na mataas ang bill natin sa kuryente. Mostly, ang pagtaas po ng bill natin sa kuryente kapag tag-init is nasa up to 50 to 75% ang nagiging taas natin. Bakit? So, sobrang init. Okay, magkaiba po ang usage kapag ikaw ay naka-number 1 sa electric fan at naka-number 3 sa electric fan. So, example po, kapag naka-number 1 sa electric fan, mostly po ang wattage mo nasa 40 wattage lang. Okay? Unlike pag ikay naka-number 3, nasa almost 70 wattage yan. So, kung kukupitin nyo yung 30 wattage yan na dinadagdag nyo per minuto, per oras, so ang laki po na magiging konsumo nyo sa kuryente. Okay? Load management, ayan, may device ka, nagdagdag ka ngayon ng aircon, nagdagdag ka ng washing machine, natural tataas po ang bill mo. Okay? Common sense kasi nga, nagdagdag ka ng appliances. Okay? Metering accuracy, yan naman po yung kung minsan nagtataka tayo kung kailan tayo nagtipid, bakit doon tayo tumaas ang bill ng kuryente. So most likely po, ang sabi po ng mga electrician, hindi naman lagi pero nangyayari. So kalimitan po, halimbawa ang ating kontador mataas, sobrang taas, lalo na sa mga stress area, okay? Yung mga gulo-gulo na ang mga wiring. So nalilito rin ang mga magre-reading. Okay, nagre-reading. So, that's why minsan nagkakamali na sila ng sulat. Minsan nangyayari, kapag tag-init, yung kung ang previous mo dati na kilowatt hour is nasa 500, kasi tag-init, gagawin nilang 600, 700. No, kaya minsan kung bakit wala kang tao, minsan doon ka pa nagbabayad ng malaking bill ng kuryente. Kasi nga, nagkakaroon ng problema doon sa accuracy ng pagre-reading nila. Okay? Next po natin. Magandang Ayan. Next po natin is yung product demo. Kasi kahit anong sabihin ko rito, kung hindi niyo naman nakikita ng actual or kahit itong naka-digital tayo, okay? So wala pa rin. Okay, ito yung video po ito lang po yung counterpart noong video kanina ng nauna. Yung mga testimonials. Okay, panoorin po natin. magandang araw po sa lahat. So, ayan, ipapakita po natin yung demo ng ating device, itong pong Power Efficiency Enhancer na po. Kaya po tayo nakipag-partner sa company ng Avtech International dahil sa ganda ng products. Very unique. Ngayon po ipapakita namin kung gaano ba ito kaganda. So kung mapapansin nyo, meron tayo ditong puntador, may ilaw, merong breaker, at merong switch, saksakan. Ito po ay pagpapakita ng sistema sa bawat tahanan. Ano po? So, meron tayo ditong electric kettle, then electric fan. Ayan, so for demo purposes. So ngayon, ipapakita po natin kung gaano kaganda yung ating device. Kung mapapansin nyo, meron ditong, yan, voltahe, amperahe, ito naman po yung wattage. Ito po yung, dito po nagbabase yung mga sa Meralco, sa Battle, ano po, ito po yung binabasa. So ipapakita po natin yung pinaka-demo ng products. Okay? So unahin natin itong ilaw. Ano po? Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, yung ilaw po ay naging ayan, yung wattage niya ay 101 wattage. Okay, dahil binuksan na natin siya. Ngayon, gagamitin natin itong 25 microfarad. So, anong mangyayari sa wattage kapag ginamit natin ito? Ayan po, kung mapapansin nyo,
From 101, ayun po, naging 71 na lang po siya. Okay? So, ganun po kaganda ang ating device. Okay? Ayan po, bubulitin natin. Yan, bumalik na po sa dati. So, ibig sabihin, ganun po kaganda ang ating device. So, isusunod naman po natin is itong electric kettle. Ano po? Titingnan natin kung gaano kataas ang wattage. Ayan, kung mapansin nyo, yan, naka-off pa siya. Yan, kapag inon, kung mapapansin nyo, ayan po, 1,234. Grabe na kung 3 beses kayo nagpapainit ng tubig. Ayan, grabe. So, ayan po, kung mapapansin nyo, 1,2. So, ang maganda niyan, may special feature po ang ating 25 microfarad. Dito po sinasaksak yung mga heating element like electric kettle, plancha, rice cooker. So, ayan po, sasaksak po natin. Kanina, 1,2 yung wattage. Ngayon po, magkano? Yun po, grabe no, 78 na lang po yung wattage. So, ibig sabihin, kapag mas mababa ang wattage, mas mababa po yung ating babayaran sa electric bill. Ganun po kaganda ang ating device. So, ayan po, grabe no. So, isusunod naman po natin is itong electric fan. Ayan po, electric fan. Ayan. Sinaksak natin, pero nakapatay pa siya, kaya 0. Pero pag binuksan natin, yung wattage niya, ayan po, 52 wattage. Okay? Pag number 3, yan, nasa 60 po, 59. So, pag mas mataas yung paggamit ng electric fan, mas malaki po yung wattage. So, sasaksakan po natin ng 25 microfarad. Kung mapapansin nyo po yung 60, magkano na lang po, ilan na lang po wattage? Ayan po, 28 wattage na lang po, grabe. Ganun po kaganda ang ating device. Ito pong Power Efficiency Enhancer. Kaya po nakipag-partner ang Champions Builder International. Ayan po, ganun po kaganda, ganun po, very unique. Pwede po tayong makatipid sa ating electric bill. Yun po yung side effect nito. Pero ang trabaho po nito is pagandahin ang daloy at tanggalin ang mga basura sa kuryente. So, thank you. So napanood din naman, sabi nga po sa dyan, pagtaas ng paggamit mo ng appliances, pagtaas din ang iyong wattage na gagamitin. So kaya nga po, sabi ko, nakadepende po yung sinasabi kong side effect na pagtipid, depende po sa kung paano natin gagamitin yung mga appliances natin sa bahay. Ang kagalingan lang po, yung reactive power na yan na dapat babayaran natin, okay, nalilesen na because of our devices. Okay? Proceed tayo. Magandang So, ganito po yung installation niyan. Yung ating 100 microfarad, okay, drawingin natin. Itong 100 microfarad po natin yan, naka-install sa breaker. Okay? Itong breaker natin yan, sinasama na yan. At ito naman yung main breaker natin sa bahay. Okay, nakaparallel po yan. Dalawang wire na yan. Magkadikit lang sila. Ngayon, pagpasok po ng kuryente galing labas, okay, galing sa main line, kung nawala ng power, pumasok yung kuryente, nagkaroon ng power surge, device po natin nasasalo. Same goes po dito sa 50 microfarad. Itong 50 microfarad natin. And ito naman po 25 microfarad. Ito naman po yung nakasaksak lang sa outlet sa bahay. Okay? So sa pag nakasaksak po yan, centralized na rin po yung buong bahay. Okay? So kagaya nito, yan, nakasaksak yan, let's say sa ref, katabi lang. Or ng TV, katabi lang. Okay po? Pag magkatabi na yan, centralized pa rin ang buong bahay. Okay? Next tayo. So, yan po yung installation. Ito pong tatlo sa labas, yan po ay installation sa isang barangay hall sa somewhere in Cavite. So, tatlo po yan. So, mayroon pong combination. Okay? Combination po bakit? Kasi po yung ating device, may kanya-kanya po siyang bracket. Hindi po pwedeng, ang bill mo is ganito lang kaliit, bibigyan ka namin ng malaki. Hindi po pwede yun. Kailangan load balance. Kasi po yung device natin, dahil siya ibang capacitor, load balancing din po siya. Kailangan balance po yung load mo sa bahay at yung sa capacity ng ating bank capacitor. Okay? Ito naman pong isa, nagbibili ito ng 18,000 below. Ito nasa kanan. Okay? So, yan po yung mga testimonials po natin ng side effect. Okay? So, gradual po yung pagbaba natin, 2 to 3 months po yung observation. So, kagaya po nito, from 49, naging 10.3, naging 10.7 ng February to March. Tag-init na po yan. Okay? Papunta na sa tag-init. Okay? Before, 11.4, naging 8.7. 1.3, naging 900, naging 688. Ayan. Ito namang isa po, from December po last year. 12.1. Pagpatak ng January, naging 9.6. Pagpatak ng February, naging 8.3. Hindi, itong March, 7,000. So, gradual po ang pagbaba. As long as tama po natin ginagamit ang device, maganda po magiging side effect niyan sa ating bahay. Okay? From 5.7, naging 5K, naging 3.9, naging 3.4. Okay? So, puro latest po yan.
Ito naman po, from November 2025, from 12K, naging 9.6, naging 8.3 noong January. Okay? Itong isa, from 8.1, 6.4, 5.2, 5.1. Ito naman po, from 7K, naging 5.7, naging 5.2. Okay, so pababa ng pababa. Gradual po. Okay, yung unang buwan, okay, pag sinaksak niyo po yung device, yung unang buwan, okay, nililinis pa lang ng device natin yung ating bahay. Second month, okay, pinapaganda niyo na yung electrical system natin. And then yung pangatlong buwan, doon pa lang po natin makita yung talaga yung napakagandang side effect ng ating device. Okay, so ito naman po is bill namin. So from 4 to, ayan, from 4 to 73, wala pa po kami diyang alagang hayo. Second month po na, ayan, first month po namin na ginamit, 3.8, tapos naging 3.4. Pagdating po dito sa ito nung isang 3483 na to, ayan po, yun yung po nagkaroon na kami ng mga baboy. So 34 pa lang din yung bill. Tumaas, naging 39. Pero sumunod, nung pag gumanda pa rin yung dahil yung kurente namin, naging 36. So ibig sabihin lang po, yung side effects na po na yan, bonus lang yan. Okay, kasi ang trabaho po ng device, proteksyonan yung ating bahay, yung ating appliances, pagandahin ang daloy ng kuryente. Okay, at that time, kaya po kami nagpakabit ng device na yan, yung 50 microfarad na power efficiency enhancer. Kasi po mayroon kaming TV na 60 inches, okay? Almost 5 to 6 months, okay, lagi nasisira. So, ang recommend po sa amin ng mga electrician is maglagay po kami ng AVR sa bahay. Kasi nga, fluctuated po ang kuryente. 180, pag gabi nagtutupok. Sa araw, 210 or 180, something like that, kapag ka marami nagamit. Now, dahil po sa device na yan, up until now, from last year po, na April, na may ginabit, hanggang ngayon po na April na ulit, hindi pa ulit kami nasisiraan ng TV. So, doon pa lang po, bawin-bawin na kami. Kasi po, ang mga TV na ganun kalaki, na LED, almost, most likely po, ay disposable na yun. Pag nakailang gawa na, kalimitan, hindi na nagtatagal. So, kagalingan po, hindi kami nasisiraan ulit ng TV na yun na LED. Okay, doon pa lang, bawin-bawin na kami kasi napakamahal po ng ganun TV. Tapos may ganito pang pagbaba ng bill. So talagang win-win na. Okay, so magkano ba yung device natin? So bakit ko nasabi kanina na affordable? Ano po, kaysa mag-solar tayo. Okay, maganda ang solar. Tama. Solar po is recommended kung talagang may budget tayo. At the same time, ang solar kasi kung tutusin natin, hindi ka naman nakatipid dyan. Okay, kasi nga nag-invest ka. Okay, sa 300,000, kung nagbibil ka lang ngayon ng let's say 5 to 6,000 a month. Okay? At gagamit ka ng solar, how much year or ilang taon ba sa tingin mo bago mo mababawi yung 300,000 sa bill mo lang naman na 5,000 every month? So, sobrang tagal, tama po. And ang solar naman, I think 3 years, 5 years warranty lang yan. Tapos, pag nasira yan, palit battery. Mahal po ang battery ng solar. Okay? Although maganda. Kasi nga, kung walang power, may power ka. Okay? Pag ang iba lang, ang kaibahan lang doon kung tag-it o tag-ulan, okay, kulimlim ang langit, mahina ang harvest. Okay? Hindi rin masusuplayan. So kagalingan po nito, kung mayroon ka nito, okay, mas mapapaganda mo yung kalidad ng iyong mga appliances. Okay, mapapatagal ang buhay. May savings pa. Tama? So magkano ba yung device natin yun? 25 microfarad, 6,198 pesos. Yung 50 microfarad, 8,998 pesos. And then yung 100 microfarad po natin is nasa 20,898 pesos. So, bakit may tatlong klase? Okay, may kanya-kanya po yung bracket. Yung 25 microfarad po natin is para sa 3,000 pababa na kuryente. Okay? Na kumukonsumo ng 250 kilowatt per hour per month. Okay? Yung ating 50 microfarad para po sa 7,000 pababa, okay, na bill na kuryente. Na kumukonsumo po ng hanggang 550 kilowatt hour per month. Okay, yung pinakamalaki natin which is yung 100 microfarad po, para naman po sa kumukonsumo ng 18,000 pesos below. Okay? Para sa kumukonsumo naman yan ng 1,350 kilowatt per hour per month. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, Sir Ron, paano pag ang bill ko 10,000? Combination po, either isang 25 at saka isang 50 microfarad or isang 100 microfarad. Okay? Yan naman po is bago natin na install, yan po ay sinosurvey din po ng mga certified electrician. Kasi ang nag-i-install po ng ating device ay mga certified electrician po ng company. Okay? Hindi po pwedeng tayo magkabit. Dahil once na po tayo ang nagkabit niyan at nagka-problema,
wala pong pananagutan ng kumpanya. At the same time, mabubuid po yung warranty natin. Okay? So, kailangan po magkakawit certified electrician ng company dahil po ang ating pakikialaman po sa bahay ay breaker po natin. So, napakadelikado po, napakalaman yung breaker kung wala kang alam. Okay? At the same time, may proper installation po sa ating device. Okay? May SOP. Sa madaling sabi, may SOP po na pag-install dyan. Okay? So ayan, may tanong po ba pagdating sa device? Pwede po tayong magtanong before po tayo dumako doon sa next topic natin. Okay? Pwede po kayong mag-raise ng questions. Pwede po kayong mag-open cam. Okay? So parang wala naman. Okay, mukhang naiintindihan ng lahat. So ako naman ang magtatanong. Kung wala kayong may tanong, ako po yung magtatanong. Ano na po bang gusto natin? Makatipid sa kuryente o makalibre sa kuryente? Pwede po kayo sumagot. Gusto po ba natin makatipid sa kuryente o makalibre ng kuryente? Yan, open po yung ating chat box para sa inyong mga kasagutan. Libre o may bayad? Okay. So, parang wala pa rin. Gusto makalibre. Ayan. So ngayon, sabi nga po, when you have a good product to share, you have an opportunity for business. Okay? Kung may maganda kang produkto, ano po, may opportunity ka para sa business. Kasi naman, para magtayo ng isang negosyo, kailangan yung negosyo mo or yung produkto mo ay nagsosolve ng problema. Okay? Kasi kung hindi ka nagsosolve ng problema, hindi magtatagal ang produkto mo. Tama? So yan, tapos na po yung aking presentation pagdating po sa ating product presentation. So once again, I'm Ronel Maninpong po. Pero ang pinakamaganda po nito, ako pa rin po ang magtotok pagdating po sa ating compensation. Kung bakit ko natanong, ano bang gusto mo? Libre ang bayarin mo sa kuryente o may babayaran ka pa? Okay? So bakit? Sabi nga po dito, benefits of sharing the products. Ano ba ang benepisyo kapag i-share mo yung products? Okay? Dito naman sa business natin, hindi natin kailangan magbenta-benta. Okay? No hard selling po tayo. Okay? No hard selling po tayo. Kasi nga po, maganda yung produkto natin, i-share lang natin sa tao. So, paano natin i-share? Okay? So, just buy any package to be an independent distributor. Bumili ka lang ng kahit anong package ng ating device. Pwede ka nang maging distributor. Okay? Pwede ka nang maging dealer. Pwede mo nang i-open ang business mo. Okay? So, sa paanong paraan? Sa magkano? Okay? So, magtatayo ka na sari-sari store. Di ba? Kulang pa yung 30 mil mo. Tama? Kung magtatayo ka ng mga fishbulan, motor pa lang, part pa lang, mahal na. Pero dito, sa halagang 6,198 pesos, kaya mo na magtayo ng negosyo. Okay? Kung yan ang kailangan mo, 25 microfarad, magkano lang po yan? 6,198 pesos. Residential package natin. 50 microfarad, residential package 2 natin, 8,998 pesos. Allowed ka po dyan na kumita ng up to 3,000 pesos per day. Masaya na ba tayo sa 3,000 pesos per day? Ako, hindi pa eh. So, dito tayo tutungo sa commercial package 1 and 2. So, yung commercial package natin na 1 and 2, so yung isang 50 at isang 25 microfarad is 14,988 pesos. Okay? Yung ating commercial package 2, which is yung 100 microfarad, is 20,898 pesos. Commercial package po yan, you can earn up to 9,000 pesos per day. Sa sistema po yan. Okay? Ang kagalingan po dyan, meron po tayo tinatawag ng points value. Sa points value po natin, every package or every package po, every account, may kaukulang points value po yan. And every points value is equivalent to 1,000 pesos kapag nag-pair. Okay. So, kagaya residential package po, 1 points value, commercial package, 3 points value, and industrial package, ito po yung pinakamaganda. Okay? Kung papasukin mo tong negosyo natin, at nagusto mo yung produkto, mas maganda pong mas may avail mo itong industrial package nito. Itong 35,988 pesos. Isang 100 microfarad, isang 50 microfarad, at isang 25 microfarad. So, bakit maganda po ito? Kasi dito po, you can earn up to 21,000 pesos per day. Okay?
Ilang points value? 7 points value. Meaning to say 7,000 po every time na magpe-pair yan. Okay? Every time na makabenta ka ng dalawang products at nag-pair at industrial package, 7,000 po yun. Okay? You can earn up to 21,000 pesos per day. For business purposes, ito po yung pinakamaganda. Talagang 35,988 pesos po, pwede ka na magtayo ng negosyo. At yan po yung best seller namin. Okay? Yan po yung best seller namin. So, sino ba yung market natin? Bakit maraming tumatakilik ng ganitong negosyo? Ang market po natin is Luzon, Visayas, Mindanao, 82 provinces. So nakita niyo naman po kanina, sobrang dami niya ng ating branches. So kahit saan ka mag-market sa Pilipinas, meron na po tayong branches. And other stockists. So ito na, meron po tayong 7 ways to earn. Okay, meron tayong outright income, referral bonus, matching bonus, one leg bonus, capping bonus, subscription bonus, and leadership bonus. So ano ba yan? Bakit may mga ganyang bonus? So ito pong ating device, may mga kanya-kanya po yung perks. Okay, alam niyo yung mga sa cereal, okay? Yung every time na bumibili ka ng produkto, di ba pag bumili ka ng TV, may cereal. Pero yun, wala ka nang magagawa, doon binili mo lang. Sa atin po, every products, okay, may mga codes. Okay, yung codes na yan, kapag in-encode ka sa system, okay, every packages may codes, in-encode ka sa system, pwede mo nang makuha lahat yung 7 ways to earn na yun. Okay? So, unang-unang income natin, yung outright income natin, okay? So, sa residential package po, ang bili lang natin sa residential package pagdating sa opisina is 4,898 pesos. Pero binebenta natin siya sa market ng SRP ng 6,198 pesos. So, outright income natin, 1,300 pesos. Diretso bulsa po yan. Walang tax. Pagkabayad sa'yo ng customer, kukuhanin mo yung 1,300, bibigay mo sa amin yung 4,898 pesos. Okay? Ganun lang po kabilis. Residential package 2. Kung nagbibil ka ng 7,000 below, okay, nagbibil ka ng 7,000 below, ito po yung para sa'yo, 50 microfarad. So, ang benta po natin yan, SRP is 8,998 pesos. Distributor's price is 6,898 pesos. So, outright income 2,1. Ganun kabilis. Okay, kaliwaan. Pagkabigay sa'yo, bulsa mo 2,1. Okay? Ganun po kaganda ang negosyo ng Avtec International. Commercial package 2 po, yan, commercial package 1 and 2. Sa commercial package 1, 14,988 pesos sa benta natin sa labas. Ang ating bilis sa opisina is 12,898 pesos. Outright income natin, 2,090 pesos. Okay? So, sa commercial package 2, may business ka na, pwede ka pang kumita ng up to 2,090 pesos. Commercial package 2, ito yung isa sa pinakamaganda. Okay? Yung para sa billing na 18,000 below. So, bebenta mo siya sa labas ng 20,898 pesos. Okay, ang bili mo lang sa opisina dyan is 15,898 pesos. Magkano ang outright income mo? 5,000 pesos. Diretso bulsa. Okay? Kung pumunta ka sa client nang wala kang kapera-pera at nakabenta ka ng isang 100 microfarad, mayroon ka agad 5,000 pesos pag-uwi. Ganun po kabilis at kadali, okay, magkaroon ng pera dito sa Aptic International. At ito naman isa sa pinakamaganda, yung industrial package to natin. Bakit marami ang nag-a-avail nito? Kasi sa halagang 35,988 pesos, bibilhin mo lang siya sa opisina ng 28,988 pesos. Magkano ang outright income mo? 7,000 pesos. Okay? Walang tax, diretso pulsa. Okay? Ganun po kalaki ang kitaan natin. First income pa lang yan. First ways to earn pa lang yan. Outright income. Second income natin, dahil nga may mga codes yan, ini-include natin sa system, meron tayo tinatawag na referral bonus. So when it comes to referral bonus po, any package po sa residential package, plus 400 ka. Kung kumita ka kanina ng 1,300 plus 400 pesos ka pa dyan. So 1,700. So pangalawang income pa lang yan. Commercial package 1 and 2, any package po, nabenta mo yan, kung kumita ka kanina ng 5,000 pesos plus referral bonus 1,000 pa. Okay? Sa industrial package 2 po, kung kumita ka kanina ng 7,000 pesos plus 2,500 pesos pa. Diba? Sa industrial package na nabenta mo, kumita ka agad ng 9,500 pesos. Sa diretso bulsa yan ha. Yung 7,000, ito yung 2,500 nasa ating dashboard. Okay? So ngayon po, may tatawag kayo yung matching bonus. Okay? Sa matching bonus po natin dyan, halimbawa, kayo itong U. Okay? Kayo yung U.
Okay, wait. Demonstrate natin. Kayo to, yung U. Okay. So, nakabenta ka sa left ng 25 microfarad, sa right ng 50 microfarad. Okay. Magkano kinita mo dyan? Okay, kumita ka ng outright na 1.3, referral bonus sa system na 400. Sa right mo naman, nakabenta ka ng 50 microfarad, kumita ka ng 2 watt plus referral bonus sa 400. Okay? Kung kagalingan pa rito, yung sinasabi ko pong matching. 1 PB plus 1 PB equals 1,000 pesos. May additional ka pang 1,000. Magkano kinita mo? 5,200 pesos. Okay? Sa dalawang produkto mo na nabenta, kumita ka agad ng 5,200 pesos. Yan po yung pinakamaliliit natin produkto. Eh ngayon, okay, nakabenta ka left and right, commercial. Okay, kumita ka pa kasi 3 PB yan, commercial plus 3 PB, 3,000 pesos. So, kumita ka dyan ng 12,000 pesos. Okay, sa dalawang produkto mo na binenta, kumita ka dyan ng 12,000 pesos. Eh kung paano kung industrial package na benta mo? Kung may 7,000 ka na outright plus 2,500, left and right, plus 7,000 ka pa. Pagkano ang kinita mo? 26,000 pesos. All in all, sa anim na produkto lang na nabenta mo, okay, within, let's say 2 weeks, kumita ka ng halagang 43,290 pesos. Maganda po ba? Siyempre maganda. Kasi ang puhunan mo lang dyan laway. Bakit? Kasi share mo lang po yung produkto natin. Okay, no hard selling tayo dito. Bakit? Kasi yung produkto po natin madaling ibenta. Okay? Maganda. Ang kailangan mo lang dyan, meron kang demo kit. Yung pampresent nila kanina. Okay? Yung demo kit na po ang magsasalita. Okay? Kahit hindi ka magaling magsalita at nakapag-demo ka, makikita na ng tao yan. Okay. Paano naman kung hindi pantay? 'Di ba? Most likely po pagka yung sinasabi nating mga network marketer, okay? Pag nagbebenta, baka paano pag hindi pantay? Let's say sa kaliwa mo, yan, dalawang industrial, 14 points. Sa kanan mo, yan, 10 points. Isang residential, tatlong commercial. So kumita ka dyan ng 10 points. So, sa 10 points, ibig sabihin yan, 10,000 pesos. Okay? So, ngayon, sa residential package mo, may limit tayo. Bakit po importante na malaki ang package mo kapag gagawin mo tong negosyo? Sa residential package po, limit ka lang ng 3,000 pesos per day. Halimbawa, kumikita ko ng 10,000 ngayong araw. Dahil naka-residential ka, 3,000 pesos lang po ang kikitain mo. Yung 7,000 pesos, tapon yan. Mapupunta yan sa company. Okay? Paano kung commercial package ka, 9,000 ka per day? Kung kumikita ka ng 10,000, yung 1,000 niyan, mapupunta sa company. Okay? And the rest sa company lahat. 9,000 pesos ka lang dyan per day. Ang pinakamaganda po, industrial package. Kung kumikita ka ng everyday 10,000 pesos, ang limit mo pag industrial is 21,000 pesos per day. Okay? So yung 10,000 na kinita mo ngayon, pag kumita ulit kinabukasan, pasok pa rin yan doon sa ating industrial package. Ganun po kaganda. And, ang potential income po natin sa residential package is 90,000 per month. Commercial package is 270,000 per month. And industrial package is up to 630,000 a month. Okay? So, mangyayari po yan, okay, kung tatrabahuin natin. Kasi lahat naman po ng negosyo kailangan trabahuin. Dahil kung ang negosyo hindi mo tinrabaho at kumita ka, baka po hindi negosyo pinasok mo. Scam. Okay? So, sabi nga po dito, same effort, different result. Bakit? Kasi nga, kung nakakabenta ka niya ng 10,000 a day, at naka-residential ka lang, 3,000 pesos ka lang per day. So, pinakamaganda, industrial package. Kasi sa puhunan mong 35,898 pesos, okay, pwede kang kumita ng hanggang 630,000 pesos per month. Okay, sabihin natin mataas, kalahatiin natin. 315,000 pesos per month. Masama? Hindi na. Okay? One leg bonus, pang-apat na kitaan. Ito yung isa sa pinakamaganda at bakit namin pinapasok. Okay? Actually po, sa ating business po, okay, maraming mga, ano ba tawag natin dyan? Personalidad or mga professionals ang pumapasok dahil po dito sa one leg bonus. Okay? Ito yung tinatawag natin passive income. Let's say kayo yung second na yan. Yung second na yan, okay, yun yung mga direct mo, yung mga na-invite mo na nagmamarket din, parang kagaya ko. Okay, ako po yung na-invite lang din. Okay, na-invite lang din po ako sa ganitong business. And right now, yung po nag-invite sa akin, yun yung nakalagay doon. Yung first direct niya, wala yung one leg bonus, safety net po ng company. So, ang ginawa niya po dyan, pangalan po ng family niya, anak or asawa, or mga
magulang or kapatid. Sa second direct, let's say ako po yan. Every time na kumikita po ako ng 1,000 pesos per day sa pairing, okay? May 50% po siya sa akin. So kumikita po siya ng 500 pesos per day na ako ang nagtatrabaho. Okay, passive income. Kahit tulog siya at nagtatrabaho ko, kikita po siya ng 50% sa akin. Okay? So, paano po naman kung commercial package 3,000 pesos per day? 50% ulit siya, may 1,500 sa akin. Every day. Ang pinakamaganda po, naka-industrial package siya. At ako po ay nakabebenta ng industrial package. So, kung sa industrial package po, kumikita ka ng 7,000 ang pay rate. So, 50%, magkano po yun? 3,000. So, bakit po 3,000? Kasi po, may safety net po tayo. May limit po tayo. Kasi sa ganda po ng kitaan, okay, baka po lumubog ang kumpanya, hindi na tayo magkita-kita. Okay, so kailangan po, kung papasukin natin ang isang negosyo, kailangan alam natin yung safety net niya. Tatagal ba siya? Okay, maganda ba yung complan? Kaya bang i-hold ng complan yung kitaan? So, maganda po. Dahil nga po dyan sa safety net po natin, sa residential package po, allowed ka lang po dyan kumita ng 1,000 pesos per day per direct. So, hanggang 5 tao. Dahil nga yung first direct natin is walang one leg bonus, allowed ka po sa 4. Kaya 4,000 pesos per day ka dyan. Commercial package po, 2,000 pesos per day. Okay, hanggang 14 directs. So, 28,000 pesos per day. And good thing, bakit industrial package pa rin ang pinakamaganda? So, sa industrial package po is 3,000 pesos per day. Okay? So, hanggang 24 directs kasi 25 minus 1. So, 72,000 pesos per day ang pwede niyo pong kitain. So, right now po, meron akong isang direct, okay? Sa isang direct ko po, kumikita po ako doon sa isang tao pa lang ng almost 30 to 50,000 a month sa one week bonus. Sa isang tao pa lang po yun. Imagine that, kung makumpleto ko yung 24 na tao, gaano kalaki ang kikitain ko. So, yan, tinatrabaho po yan. Okay? So, magkano potential income natin dyan sa one week bonus? Residential package, 120,000. Commercial po, 840. Industrial is 2.1 or 2,160,000 pesos per month. Okay? Sa puhunan mo kanina na 35,988 pesos, pwede ka palang kumita ng 2.1 million a month. Plus, yung 630,000 a month na matching bonus. Ganyan po kalaki ang kitaan natin dito. But then again, mangyayari lang po yan kung tatrabahuhin natin. Kasi kung ang gusto mo pong trabahuhin ng negosyong ito, unang-una mo gagawin, aralin. Okay? Panglimang kataan, capping bonus. Okay po, sa capping bonus po natin, okay, meron po yung every account, meron yung limit. Bakit? Para maiwasan po natin yung saturation. Okay, sa residential package po, 38,000 a month. Commercial package, 100,000 a month. And industrial package, 200,000 a month. So, parang ganito po yan. Ayan, anti-saturation strategies po yan. Safety net ng company. Okay, so every time po na ang downline po, yung left mo, let's say ito po, left mo, residential, kumita na siya ng 38,000 pesos, kailangan niyang mag-reactivate or recapping. So, magkano yon? Ang price niya na po is yung member's price. Okay? So, every time na siya yung magre-recapping or reactivation, kung kumita ka sa kanya ng referral bonus na 400, okay? Plus, matching bonus na 1,000, kikitain mo po ulit dyan, left and right. Okay? Kung yung left and right mo ay makaka-reach ng 38,000, okay, kung kaya nila ng let's say 1 week, 38,000 kumikita sila kasi nga po yung top 1 natin, sa isang buwan, 3 beses po yung nagka-capping, so 600,000. So every month, ayan, paulit-ulit mong kikitain po yan yung sa capping bonus. So every time na ang downline po, kung may downline ka na let's say 200 people, okay, na nakaka-achieve no mga capping na yan, na 38,000, 100,000, and 200,000, paulit-ulit mong kikitain yan 2,500, 2,500, 7,000, and yung one leg bonus po natin. Okay? Paulit-ulit po yun kahit hindi ka na nagbebenta ng produkto. Okay? Isa po yan sa pinakamaganda nating safety net. So sabi nga po dito, redundant o paulit-ulit yung direct referral, matching sales bonus, and one leg bonus. Okay? So maximum income, ganun pa rin, 3,000 per day, 90,000 per month, 9,000 per day sa commercial, 270 a month, and industrial is 21,000 per day, 630,000 a month. Panganin po natin subscription bonus. Okay? Alam po ba ng iba yung subscription?
Kagaya po yan ng mga Netflix. Even yung kuryente natin sa Meralco, parang din po tayo nag-subscribe. Kasi once na hindi ka mag-subscribe, okay, let's say hindi ka nag-subscribe sa Netflix, hindi ka makakapanood ng mga bagong movies. Tama? Sa Meralco, hindi ka nagbayad ng kuryente, okay, mapuputulong ka, hindi ka makagamit ng kuryente. Sa subscription naman po natin, kailangan yan. Bakit? Kasi kung hindi ka po magsusubscribe, wala pong papasok na income. Ang kagalingan po dito, ang subscription po natin ay halagang 750 pesos lang po per month. Plus, isa pang box na kape na may masarap na lakas aroma coffee. Kagalingan pa, dahil kahit po yan ay safety net ng company, yung subscription na yan, yun po yung naka-unilevel marketing. Ibig sabihin, nagsusubscribe ka at ang mga tao mo, kumikita ka pa rin. Okay po. At yan po ay nararanasan ko na ngayon. So let's say dito tayo po sa level 5. Let's say may downline ka na 3,125. Yan pong mga tao na yan sa ilalim mo ay hindi mo na mga kilala. Kasama na yan sa organization. Every time na mag-purchase sila, lahat yan mag-purchase ng kape within a month. Kung kumita ang company ng 2.3 million a month, mayroon ka pong 2%. So, mean to say, kumita ka sa company ng 46,875 pesos. Wala kang ginagawa. Nag-subscribe ka lang ng halagang 750 pesos. Okay? Maganda po ba? Siyempre maganda. Bumili ka lang ng kape para magkaroon ka ng income and dashboard. Plus, meron ka pang additional ulit na income sa uni-level bonus. Di ba? Leadership bonus. Meron po tayong tatlong ranks. So, meron tayong supervisor. Okay, may leadership reward tayo dyan na 3%. So, para maging supervisor, kailangan mo lang magkaroon ng 5 directs. Okay? Meron tayong diyang manager, 5% leadership reward. Ang kailangan mo lang dyan, magkaroon ng 15 directs. So, yung 5 mo kanina, plus 10 lang, may 15 directs ka na, manager ka na sa company. 5% ka sa leadership rewards. And, yung 15 mo kanina, dagdagan mo lang ng 10, 25 directs ka na, director ka na, plus 10% leadership reward. Ang kagalingan po dito sa supervisor, within 14 days, kapag naging supervisor ka, plus, meron ka pang 25 kilos na bigas galing sa company. Okay po. Ba? Nakakagdiba ka ng directs, kumita ka na, mayroon ka pang 25 kilos na bigas. Okay? So, dyan po, sa leadership bonus natin, ganito po yan. Nangyayari, yung mga percentage. So, balik tayo sa level 5. Kung kumita ka ng 46,875 nang wala ka nang ginagawa, kundi nag-avail ka lang ng 750 pesos a month, per month. Okay? Kapag supervisor ka, meron ka pang 3% doon sa 46,000. Okay? Kung manager ka, meron ka pang 5% doon sa 46,000. And kung director ka, meron ka pang 10% doon sa 46,000. Ganun po kaganda. Okay? Pag dami ng magiging tao mo sa ilalim, paglaki nakita mo. Wala ka nang binebenta. Okay? Nagsusubscribe ka na lang. Okay? Parang magsisilbi mo na itong pension. Mas malaki pa nga. Okay? Kasi every 750 pesos ang sinusubscribe mo pero kumikita ka ng ganyan kalaki every month. 'Di ba? So, ganun po kaganda yung ating business. At the same time, kapag po kayo naging director, meron po tayong tinatag na global pool. Sa global pool na po natin, meron tayo dyan 50% profit sharing. So, every time na ang company po ay kumikita ng every year yan na, every year. Sa global pool po natin, kung kumita ang company halimbawa sa isang taon ng 2 million, 50% yan, 1 million, ipamimigay lahat sa lahat ng direktor. Okay? 'Di ba? Pera na ng kumpanya pinamigay pa. Ganun po kaganda. Parang ano na yan parang 14-month bonus kumbaga sa mga manufacturing. Tama? Okay? So, paano ba nagkakaroon ng global pool? Paano ba yung nagkakalaman? Nasa dashboard din po yan. Okay? Every 5 pair, 10 pair, and 15 pair mo, 20 pair, and so on and so forth. Okay? Tinatanggalin nyo ng 1,000 pesos. Napupunta po yan sa global pool natin. At makukuha mo rin yan kapag naging director ka na. Okay? Last po natin. Okay? Mabilis lang po tayo. Kasi alam ko naman po na ang oras po ng bawat isa is very valuable. Okay? Company Strong Safety Net. Unang-una po, one name policy. Okay? Sa one name policy, isang pangalan, isang account, isang bank account. Okay? Minimum encashment po natin, 1,5, 3,5, and 7,5 kung industrial. China Bank Savings po tayo. ATM na po ang ating withdrawal. Kahit di kayo mag-withdraw sa 7-Eleven, wala pong problema. Okay? Pwede rin po tayo sa online banking. Okay? Binary subscription after 60 days. Yung pong kape na sinasabi ko kanina, subscription po, yan po ay mag-subscribe ka lang after 60 days pa. Okay? Nasabi po ng company, kailangan mo muna kumita ng 2 buwan bago ka mag-subscribe ng halagang 750 pesos. Okay? Prepare po natin global pool leadership reward. Okay?
So, sa global pool po natin, sa prepare, kailangan lang po dyan meron kang 25 directs, any packages po yun. And then, panlima, capping bonus or reactivation. Every time yung downline mo is makakahit po ng 38,000, 100,000, 200,000, magre-reactivate po sila, magre-recapping, and that's the time, paulit-ulit po yung magiging income natin. Okay? Ayan, so tapos na po yung presentation natin. Okay? So, wait. Okay. Tapos na po yung presentation natin doon sa ating product and marketing. So sabi ko nga po, ito po yung negosyo. Okay? Hindi po mangyayari lahat ng pinakita ko sa inyong digit kung hindi natin tatrabahuin. Okay? Ang kagalingan po nito, team po tayong magtatrabaho. Okay. Team po tayo, meron po tayong community support. So, andito po ako, andito yung mga iba't ibang uplines or mga coaches po na magtuturo sa inyo. Okay? So, before naman po tapusin natin itong Zoom na ito, ano po, gusto ko lang pong hinga ng sharing. Ano po, si Sir, ang aking po isang leader, si Sir Saldi, ano. So, siya po yung isa sa nagtiwala sa akin dito sa Avtech International. And right now, I think kumikita na rin siya ng 5 to 6 digit na rin sa Avtech International. Siya po isang negosyante rin, okay, na nagtiwala sa akin. Actually, ito po ay first time kong pumasok sa ganitong uri ng industry, itong multi-level marketing. And sa awa po ng Diyos, dedication, discipline, okay, narating ko po yung kung anong meron ako ngayon. So, ayan, gusto ko lang pong hinga ng sharing si Sir Saldi Anog. Sir Saldi? Ayan, wait lang po natin si Sir Saldi. Magandang gabi po. Hello, Sir Saldi, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sir, konting sharing naman dun sa ating para sa ating mga viewers ngayon, sa ating mga invites, kung paano mo ba ginagawa yung negosyo. Tsaka yung background mo po. Sir Ron, marami pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Ako po ay isang negosyante na hindi naman po kalakihan ng negosyo ko. Ano po ako, mga homemade candy po ang aking negosyo. Dinideliver ko sa Divisoria. Tapos, yung pinagbentahan ko, halimbawa, ang dala-dala ko multicab, karga ko halagang 80,000. Yung pinagbentahan ko noon, ipamimili ko uli ng mga gami, mga candy, para pagbalik ko dito, product uli yung dala ko sa bahay. Tapos yon ipinapadeliver ko yon sa mga sub-dealer ko. So, sa ganung buhay, nagsimula ako ng 2009 as distributor ng mga homemade candy. So, ako po ay dati ni bisikleta ay wala. Pero dahil po sa negosyong yan ay binigay po sa akin ng God na akin pong pinagsikapan na gawain, trabahuhin. At ang ginagawa ko pong pagtatrabaho dito halos 12 hours ako dati. Kasi bata pa po ako noon, nung 2009, bata pa ako. So itong 13 Martires, Cavite papuntang Parañaque, tinatakbo ko sa motor ng 1.5 hour. May dala ako na candy sa likuran, karton. Sa harapan ay karton na candy. Tapos sa ibabaw ng mga karton may laman pa po yun. Hindi ko sinasayang yung oras at pagkakataon. Pag na-deliver ko yun, babalik ako dito sa bahay, 12:00 ng tanghali, kakain lang ako. Tapos, ganun ulit karami, i-deliver ko uli yun. Pag uwi ko, may kita ako na 1,800 a day. Ganun po yung kita ko, yun yung aking ipinambuhay sa pamilya ko. Na dati nga po sabi ko sa inyo, nung magsimula ako ng pagkikindi ko, ni bisikleta, wala ako. Pero sa pagninegosyo po, kailangan tapang, lakas ng loob, at kailangan mong mangutang kung kinakailangan. Kasi po nagsimula ako, ay ang pera ko, wala pa yatang 3,000. So nangutang po ako ng kapital, tapos ginamit ko po yung utak ko, kinumpute ko yung kikitain ko. Kasi po kung ikay negosyante, hindi mo kukumputin ang kikitain mo, hindi po lalakas ang loob mo ng mangutang. Kasi hindi mo alam kung paano siya mababayaran. So ganun po ang ginawa ko. At sa biyaya po ng God ay kami nakakuha ng bahay dito. Ngayon po ako ay
may multicab na, may motor na, may kotse na. So, pero bakit ko po pinasok punta na po ako kay Abtec. Bakit ko po pinasok si Abtec? Kasi po, noon bata po ako, nung nagninegosyo ako ng candy. Pero, malaki pa po ang pangarap ko ngayon. So, naubos ko po na panahon sa pagkikindi 2009 hanggang 2025. Kasi pumasok po ako ng Abtec ay July July, pumasok ako ng Abtec. Bakit ko ginusto ang Abtec? Nakita ko lang po ito sa online. Kasi nga po, nagsisearch ako ng added kong pagkakakitaan. Kasi bakit po ganun ang aking kaisipan? Bagamat ako'y kumikita na, nabubuhay ko na yung mga anak ko, patapos na ng pag-aaral lahat ng mga anak ko, pero kailangan ko pa rin ng dagdag income. Kasi iniisip ko po, hindi ako pa bata. So dahil hindi ako pa bata, nanghihina na ako. At sa aking panghihina po, nararamdaman ko yung tinatrabaho ko dati, na halos araw-araw ako nagde-deliver. Ngayon, pag nag-deliver ako ngayong araw na to, kinabukasan kailangan ko magpahinga. Pagod na po ako. Ganon yung nararamdaman ko. So, kaya search po ako ng search sa online. Hanggang sa natagpuan ko nga po si Abtec. Nung matagpuan ko, kaagad ako nag-chat. Sabi ko, pupunta po ako doon. Kasi sa online pa lang nakita ko na sabi po doon sa kanyang ni Sir Ron, doon sa kanyang online, may product na kung saan ay pwedeng makapagpababa ng kuryente at i-income pa. Sabi niya doon sa kanyang post. Sabi ko, napakaganda nito sa aking isipan. Dahil walang kalaban. Tapos ang market napakarami, kahit saan ako tumingin, may kuryente. So kailangan kong alamin to. 13 Martires to Batangas, ang layo. Naggasolina po ako papunta doon nung time na yon, parang nasa 800 pesos. Tapos toll gate. Tapos 2 hours namin biniyahe ni Mrs. Alam niyo po, nung nagpipresent na si Sir Ron, gustong-gusto ko na gawin ang business. Kasi kaya kong mag-industrial, kaya kong kumuha ng kahit 5 account nung time na yon. Pero yung Mrs. ko, kasama ko. Sabi nung Mrs. ko, baka ma-scam ka na naman. Sabi ganun sa akin. Kasi po, na-scam po ako sa trading ng halagang, siya ay nasa abroad dati, na-scam ako sa trading ng halagang parang 45,000. Kasama ko yung anak ko na si Jeff, na-scam kami. So, pero, bagamat ganun po, na marami akong beses nang nai-scam, ang utak ko pa rin po, hindi ako titigil na maghanap ng pagkakakitaan na kung saan mapapadali ang kita ko. At yun ay alam ko, matatagpuan ko lamang yon sa mga MLM at saka mga trading. Ganun po kasi ako mag-isip. Hindi baling subukan ko, hindi baling matalo ako. Basta ang mahalaga, nasubukan ko. Kung manalo ako, malaking pakinabang. Kung matalo ako, babawi na lang uli ako sa ibang pagkakataon. Kaya nga ako nagninegosyo eh. Yun po ang utak ng isang negosyante. Ang isa pong negosyante, risk taker, at the same time, inaaral niya po kung paano siya kikita doon. So, madaling sabi po, kahit kinukurot ako ng misis ko, habang pinapaliwanagan pa ako ni Sir Ron kung ano yung kukunin kong package, sabi ng misis ko, tayo na umuwi. Kasi napakaliit pa po noon ng Abtec. Yung office po ni Sir Ron sa taas, doon lang kami dinala para kami ay demohan. Ang square meter yata nun, parang 12 square meter. Kaya yung misis ko, dudang-duda. Ay, ang po noon, sabi ko, gusto ko industrial. Kasi may dala na po akong na pera noon na nasa 33,000 to 35 ang dala ko. Yun, gusto ko po yun. Kasi nga, kaya ako pumunta doon, ganun ang gusto ko. Kasi kinukumpara ko, si Ascendra po, nag-ano rin po ako online noon. At gusto ko po rin sumali kay Ascendra. Mas nauna si Ascendra. Pero kay Ascendra, 200,000 ang bibitawan ko. Tapos walang office na ipapakita sa akin. Hub din lang tulad nung kina Seron na hub din. Pero pagkatapos nung mademohan ako ni Seron doon sa hub, pumunta kami sa main office. At nakita ko rin ang main office, maliit din, 37 square meter lang. Kaya kumbaga sa yung duda ng misis ko,
natatalo rin ako. Pero dahil nga po sa ang iniisip ko, bagamat natatalo ang isipan ko ng duda, yung positive naman ang iniisip ko. Paano kung totoo to? Ang layo-layo ng Cavite, tapos pinuntahan namin, naubusan kami ng 1 oras. Kung ako ay nag-deliver ng candy, kumita sana ako kahit 1,000. Pero dito, wala akong kinita, tapos nagasolinahan pa ako. Bakit hindi ko pa subukan? So, madaling salita po, sabi ko kay Sir Ron, sige, ako ay magpapakabit. Nagbayad po ako ng magkanong halaga noong time na yun, 13,776 plus ang kabit po ay 1.5 lang po noon kasi walang digital meter. Pinapunta ko dito plus meron po siyang pinamasahihan ko pabalik sila. So bali 2,000 ang binayad ko plus 13. So sumugal po ako noon. Pero sa pagsugal ko po na yon, sa likod ng isipan ko, alam ko na kaagad ang gagawin ko. Kumbaga sa ganun po kasi ang isang negosyante mag-isip. Sabi ko, hindi ko hihintayin sa isipan ko na dumating yung bill ko. Kundi ang gagawin ko ay magpapa-demo kaagad ako sa kapatid ko. Mag-i-invite kaagad ako. Ganun nga po ang ginawa ko after 2 days. Nag-demo do sa kapatid ko. Na andon maraming umattend, nasa 4, tapos bumili ka agad ng product, 3 ka agad katao. Kumita ka agad ako ng 6,750 plus commercial na kumita ako ng 2,2 plus residential kumita ako. So parang ang kinita ko po nasa 12,000 kaagad. So nung sabihin ko kay Mrs. ko yung kinita ko, sabi niya, aba, maganda pala ito. Ganun po yung reaction kaagad ng asawa ko. Tapos ginawa po namin yon at lumaki na po yung grupo namin. Bagamat ako po ay hindi ko kasi tinitigilan ang pagde-deliver ng candy, kaya hindi po ako tulad ni na Ray Gonzales, tulad ni na Sir Jobs na malaki yung kinita. Ang sa akin po na kinita ko pa lang 165,000 sa loob ng simula ng July hanggang ngayon. Pero pag i-compare ko naman po yun, kung hindi ako sumali, hindi po ako kumita. Tapos ngayon po, nakikita ko na yung akin pong pinapangarap na in case na itong aking mga kapartner at patuloy kong gagawin ang business, yung pangarap ko na magkaroon ng milyon, tingin ko po mangyayari po yun dito dahil marami na rin po akong direct. Ngayon po ang direct ko ay nasa 20 na. Tapos ang kumikilos na po doon ay mga 3, 4. So, ganun po. Hanggang ganun na lang po ang aking i-share sa inyo. At nawa po yung karanasan ko dito. Kung sino po yung nagdududa, inyo pong ilagay sa inyong puso na yung pagdududa, hanggat hindi nyo ginagawa ang isang bagay, duda at duda yan, walang mangyayari, walang resulta. Kung scam man ang inyo napasukan, hindi nyo pa rin malalaman ang resulta. Dalawa lamang po ang mangyayari sa bagay na gagawin natin. Ang tayo matalo o manalo. Pero lagi nyo pong malalaman na panalo kayo pag may isang produktong may magandang benepisyo. At ang benepisyo po ng ating produkto ay yung protektado ang ating mga appliances. At ang bill nga po namin ngayon, dating 3,2, ngayon po 1,350 na lang. So doon pa lamang po sa natipid namin sa loob po ng 8 to 9 months, parang nasa 12,000 na natipid namin. So doon pa lang po panalo na kami sa product. Yun lamang po at God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng God. Binabalik ko na po sa inyo, Sir Ron. Maraming salamat, Sir Saldi, sa magandang sharing. So, ayan, si Sir Saldi sumugal. Okay, yung duda niya, sabi nga niya, kung yung duda mo, gagawin mo pa rin duda, walang mangyayari. Okay, kasi wala naman pong negosyante na hindi nagre-risk. Ang kagalingan lang po dito, magre-risk ka na may magandang produkto, may magandang pong plan, may magandang community. Okay? Hindi ka magre-risk na basta ka lang magbibitaw ng pera sa hindi mo kilala. Okay? Kasi ikaw naman po na pumasok dito ay in-invite ng isang tao na kilala ka. At yung taong iyan, hindi yan mag-i-invite sa'yo kung alam niyang negative ang pupuntahan mo. Okay? So,
Ayan, so dahil nga po nakapag-share na naman si Sir Saldi at the same time, para makapag-usap din po kayo at yun ng tao na nag-invite sa inyo. Okay? So, ito na po yung last na ating meetings. Zoom meeting. Ang next Zoom meeting po natin is every Wednesday and Friday. So, Monday, Wednesday, and Friday may Zoom meeting po tayo. So, pwede pong dalhin dito yung inyong mga guests. Okay? Para kami na po or ako na po ang bahala magpaliwanag ng buong product presentation and then ang marketing plan. All you have to do is invite those peoples na kilala nyo. Okay? Na gustong gumamit ng produkto or gustong magnegosyo. Dalawa lang naman yan. Isang gustong magnegosyo at isang gustong gumamit ng produkto. Okay? Yung gustong gumamit ng produkto, kapag yan ay nagustuhan ng ating produkto, magninegosyo rin yan. Okay? So yun, siguro ang hiling ko lang po ngayong gabi is mag-open cam po tayong lahat para po, yan, photo op tayo, photo op. Okay. Okay, open cam po tayong lahat. Ayun, nakita ko rin si Pastor Ray, magandang gabi po. Kala ko kung sinong macho dancer eh. Ayan, ayan, ayan. Open cam po tayong lahat. Ba? Okay, okay. Screenshot po natin. Ayan, thank you po Sir Jubes, thank you po sa lahat ng umattend. Balikan niyo lang po yung mga nag-invites po sa inyo para mas maunawaan niyo po yung ating business. Thank you po.